Oh, ito. Ay, hey, nandito tayo sa may Hariga, no? Sa kapital ng Latvia. Nice. Ngayon silang pa-Christmas tree. Christmas discount. Pupunta tayo sa may Harini. Kasi kailangan namin ng iinamin sa biyahe. Juice. Nandito pa talaga ako sa tawag nito sa underground ba, my way na underground, no. Nalito ako, nalusot ako doon sa kabilang side. Meron lang akong 1 hour and 30 minutes left. Kailangan, sabi ng asawa ko, bili daw ako ng cheese kung merong mura, kung meron. Tapos juice kasi walang libreng inumin sa bus. Ang lamig. Yes. Saan ang Marini? Parang parang mall. Parang mall. Aray. Saan ang cheese? Cheese. Wow. Cake. Cheese. Ay, cheese. Naka-sale. $1.59. Pintas. Naka-sale. than 2 kilo. Less
20 kilo dah. Ay. Okay. Now, Есть соленая карамель. vanilla. Dalawang vanilla, dalawang chocolate. Now, juice. Concentrate. Nectar. Orange nectar. Alam nyo guys, grabe ang rude ng cashier sa Rimi. Ang rude as in. Super rude. My goodness. Kasi nung nagbabayad na ako pa, hindi ako nag ano no, wala akong plastic bag. Pero kumuha ako ng karton. Yung mga karton na itatapon na nila ba, pwede man yun kasi hindi man yung bawal na. Ginagawa namin yun sa Finland pa, sa Estonia, dito sa Latvia, ilang beses na hindi siya bawal na kasi itatapon nila yun. Grabe ang rude nung cashier, matanda na siya no, very tawag nito, nakaka-disappoint. Kaya pala yung asawa ko, pag sinasabi niya sa akin na ano ba, wait, asa na ba ako? Ayun, na mga rude daw ang mga cashier dito sa Latvia. Hindi ko siya mag-gets no, kasi hindi ko napapansin. Pero ngayon ako mismo naka-experience. Grabe, nakaka-disappoint. Kung ayaw niya ng trabaho niya, dapat huminto siya no. Hindi naman ako tawag nito,
nag-rude, nagbinastos sa kanya ba? Grabe, siguro ano lang siguro, ewan ko, hindi naman sa racist kasi walang pinipiling tao, no? Rude talaga. Kung pagod na sila sa buhay nila, dapat wag sila mandamay ng ibang tao, di ba? Very rude, very disappointing, di ba? Experience dito sa Latvia, very very rude na cashier. Disappointment. Guys, number 4, Riga to St. Petersburg, 1840. Ito na yung bus. Dito yung terminal, and then dyan is market yan. Oh, wala masyadong bus. Ito, marketing bus. Parang kunti lang yung pasahero. Ay, ginoo ko. Gas. Ang lamig, ang lamig. Ang lamig. Nasa bus na tayo. Ты же по визе едешь. Ой, это может быть очень долго можем. Придется. Email. Hindi sa. Nagsusulat ako ng papel para sa border. This one is in one box, like one box, like it's like a one letter. One box. Struggle. Russian alphabet.
40 minutes lang kami sa Estonian na border. Tapos, 1 oras dito sa Russia. Pero ngayon, naghihintay pa rin kami kasi merong 3 yata na i-interviewin pa. Alam nyo guys, bakit mabilis kami today? Kasi last time, kaya kami natagalan. Umabot kami ng mga 4 hours dito sa Russian border. Kasi merong nagdala ng hamon. Bawal magdala ng mga karne. Bawal magpasok ng mga karne. But today, walang nagdala. Kaya mabilis lang kami nakalusot. Hinihintay na lang namin is yung mga natira doon na i-interviewin kasi if ang recent na pagpunta mo sa Russia is more than 6 months ago, kailangan kang i-interview, ganun. But since like every month kami napupunta and then nung October, November kami hindi pumunta kasi nag-aral ako sandali, tapos nag-stop na ako. Pero nag-aaral pa rin ako online. Yes. Andyan siya sa likod kasi vacant. Wala masyadong tao, like half lang. Alam nyo, kanina nakakatawa yung driver kasi ipapakita mo yung passport mo, tapos pagbasa niya sa passport ko, hindi niya alam kung anong country. Yung sa passport natin Pilipinas, di ba? Tapos akala niya Palestine. Tapos sabi ko, no, Philippines. Philippines. Nakakatawa kasi marami pang tao na hindi alam kung ano yung Pilipinas. Yay! Alis na tayo. Guys, may naglalakad, di ba? Di ba? In the middle of the night, 1:00, pupunta ng border. Ano lang total lahat? 2 hours and 30 minutes. Ang bilis. Very nice. Good morning. Nandito na kami sa Peter, no? Pero bumaba kami sa metro station, hindi sa bus station. Ngayon, ang problema is naiwan ng asawa ko yung cellphone niya. So, kailangan niya balikan kailangan niya puntahan sa bus station. Kung maabutan niya pa doon, pwede naman siguro mag-email lang. Hindi niya maabutan, mag-i-email na lang ako. Nandito ako ngayon sa metro station, naghihintay sa kanya. Ang linis talaga ng metro station dito sa Russia, as in. Sobrang linis. Sobrang ganda din. Ang ganda ng mga nila pa-design. Makikita nyo kung ilang minutes na since nung umalis yung train. Tapos may paparating
lang. 1 minute and 30 seconds since nung isang train ay umalis. Ang bilis lang. Diba? Sobrang bilis. Pero nung nasa Moscow ako, nakatry ako na ang interval lang ng mga trains is wala pang 1 minute. Less than 1 minute ang interval. So, grabe sa Moscow, no? Ang bilis ng mga train doon. Hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Dito, pinakamatagal na yun, 3 minutes. Ganun. Siguro pagka tawag nito, peak hours. Yan. Tawag nito, short lang yung intervals. Ngayon is magsi 7:30 pa ba? 7:30, so na ngayon, peak hours kasi magtatrabaho yung mga tao. May 2 pulis na nagpaso-paso sa harap ko ba kanina. Buti hindi ako ni random check. Alam nyo, the entire time na nang pagstay ko dito sa Russia, once lang akong na random check. Kasi yan sila guys, nagra-random check ng foreigners kasi mostly ng mga foreigners dito is walang papel, walang documents, illegal.